Gagandang hapon mga ka-farmers. So sa hapong ito, nagpapaypitas po tayo no ng ating siling sigang tira sa bagyo. So mga ka-farmers, ang mga unang bunga nito ay pwede na nating i-harvest, kaya pinapa-harvest din natin. So marami na to siyang mga maliliit na bunga mga ka-farmers no, pero hindi pa siya pwede i-harvest. So yung mga kinukuha nila dahil may mga bungang hindi nalaglag. So yun po no, yung unang bunga na pa isa-isa. So karamihan dito mga ka-farmers maliliit pa. Kasing laki pa lang po ng siling tingala no. Napakaraming bunga nito mga ka-farmers oh. Yan. So ang kinukuha nila no, tingnan nyo. Yung ano pa, yung pa isa-isang malalaki. So kung tingnan natin sa itaas, parang walang bunga no, ganyan no, parang walang bunga. Pero pag tingnan natin sa ilalim, ganito ang ating makikita mga ka-farmers no, ganyan kadami ang bunga niya. So nakakatuwang tingnan no. Yan. So tatalian pa natin to mga ka-farmers. And then bukas yun ang itratrabaho nila, kasi talong tayo nagpapalinis, talong and then ampalaya. Tapos naman ka-farmers, malinis na ang puno sa ampalaya, pero ang gitna pinapadaanan pa natin ng tiller. So bukas ng umaga hanggang tanghali, itong siling sigang at saka yung bell pepper, yun ang trabahoin nila. Hindi sa sunod naman mga araw, ito ang ating kamatis. So dahil may mga pa isa-isang malalaki mga ka-farmers, yan ang ating pinapa-harvest. So yan mga ka-farmers, napakadaming bunga. Yan. So hindi lang natin mapapansin o makikita no. So napakadaming bunga po ito sa ating sili sigang. So madami itong napinsala mga ka-farmers. Nasa mga siguro mga 1.5 ka puno. So nasa 3,000 kapin ng ata to. So okay lang yun mga ka-farmers, at least may natira pa. So ang ano nila, pastada nila ay di bagsak no, o dapa no. Pero nakakatuwa mga ka-farmers, kasi pag sisilipin natin silalim mo, yan, tingnan nyo ang puno dapa So napakadaming bunga mga ka-farmers ang ating sili, kaya natuwa ako no sa aking nakikita. Kaya yung mga malalaki, kasi may mga malalaki na po itong bunga pa isa-isa. Tulad yan mga ka-farmers, malalaki na yan. So yun po ang ating pinapakuha, yung mga pa isa-isang bungang malalaki. Yan yan. Daming bunga mga ka-farmers, lalo na para siguro kung hindi ito napinsala sa bagyo. So hindi pa natin natatalian dahil inuuna namin ang talong, kasi ang talong mga ka-farmers walang mulching, and then ang damo kasing tangkad na po niya. Ito naka-mulching, so ang puno malinis no. So ditong gitna lang. So nalinisan na namin to mga ka-farmers, ginagamas na namin to. Dahil palaging naulan, yung time na ginagamasan namin to, ang damo ay mabilis lang ding lumaki. So ngayon mga ka-farmers, dahil may pa isa-isang bunga ng malalaki, yung unang mga bungang hindi nalaglag o nadala sa hangin, pinapa-harvest na po din natin. Kasi dadalhin natin sa kabila, sa farm natin, dahil sa farm natin may tindahan tayo doon ng mga gulay. So lahat ng mga ani natin sa kabila, tulad na lang ng pipino, mga sitaw, kalamansi, okra, mga upo no, ampalaya, talong. So dinadala na natin sa ating tindahan na pinapagawa. So dito banda mga ka-farmers, kung napapansin niyo, may mga tali na no ang ating bell pepper, at dito naman sa ating siling sigang ay wala. So ang ating bell pepper mga ka-farmers, ganun pa din no. Ang unang bunga at pangalawa ay natangay sa hangin. So wala na ang panguna at pangalawa. So may mga isa-isa lang nakasurvive mga ka-farmers, pero karamihan wala din, laglag o nalalagas. So ang inasahan natin dito mga ka-farmers ay yung mga ano na lang, kasunod na mga bunga no, sa ating bell pepper. Yung mga kasunod na lang ng mga bunga. So ito po ang kabuang luwang sa ating bell pepper. Yan.
hanggang din sa may akasya, papunta sa baba, no, yung akasya doon sa baba, doon punta doon. So ganoon din ang ating siling sigang. So sa atin namang kamatis mga ka-farmers, ito yung survivor sa bagyo. Yan, nagbulak na po ito ng marami. And then may mga bunga na rin tayong sa ilalim na makikita natin pa isa-isa. Sa awa ng Diyos, nakasurvive din sila mga ka-farmers. So ngayon mga ka-farmers, palimang araw na ang init. And then ang mapapansin natin dito, ganito na, tuyo na ang lupa, no? Tuyo na dahil sa sobrang init. So ang nangyayari sa ating kamatis, yung binagyo ito, una yung hanging amihan, di siya nabagsak. And then yung pumasok si hanging habagat, dito siya nabagsak papunta, dito na naman siya. So parang na-litter-is ang mga puno. So sobrang stage no sa ating kamatis. And then may mga punong nabali at maraming mga nalubog sa tubig. So yung mga ganyan mga ka-farmers, nag-recover pa, lubog yan sa tubig, no, yung medyo mga mababa. So nakabed na to siya mga ka-farmers. Kung hindi siguro to nakabed, wala sigurong matitira din no, kasi napakalakas po ang ulan. So yan, may mga puno ng marami ng bunga. So masaya na ako dito mga ka-farmers kung makakabunga to, isang puno 1 kilo, no, masaya na ako. Kaya ang ating makikita, napakadaming mga bulak. So yun po ang ating asahan, no. Ito, may mga bunga na din sa ilalim. So kawawa dahil po sa sobrang lakas ng ulan at may hangin. So bugbog sarado ang ating mga pananim. So kaya pa to mga ka-farmers, no, makakabawi kasi ang ating kamatis ngayon ay napakabulak po. So 1 kilo lang ang hiningi ko sa isang puno, pero pag ipagkaloob ng Panginoon, labis sa 1 kilo, bonus na yon. So yan mga ka-farmers, maganda na. So ang may marami nating nampisala yung talong natin kasi hindi siya naibid, flat po siya. So ang dahilan po mga ka-farmers bakit maraming napinsala dahil hindi siya naibid, ang ang aming mga punla itatanim na, tapos wala na kaming panahon sa pagbade dahil po sa palaging ulan. So short kami sa panahon, no. So ang nangyari, tinanim lang namin hindi nakabid. So mga ka-farmers, may mga bunga na silalim, ayan, nakakatuwa ng tingnan. Ang bilis na nag-recover, no mga ka-farmers, ang ating kamatis. Yan, madami ng bunga ang iba. So kaya pa to mga ka-farmers, ang ating kamatis na makaka-harvest ng marami. Yan. So dito banda, pansin natin mga ka-farmers, basa pa. Ayan, nag-recover, parang dili ang tubo. Yan. So dito banda mga ka-farmers, maraming nag-recover ng mga tanim. So ang gagawin lang natin din, tatalian natin uli kasi ang tali naputol kasi sa lakas ng hangin. Yan, napakabulak. Kaya nga papatalian natin to uli. So bukas din ang gagawin siguro namin, magpapadilig tayo ng fertilizer, no. And then pagkatapos sa fertilizer, papadiligan natin ng tubig, banlawan ba mga ka-farmers, kasi napakalat po ang fertilizer. Yan, parang nagsara na, no. Parang pansin natin, parang bulak na lahat ang talbos. Ayan, marami na tayong makikitang mga bunga. And then may mga bungang damage, dahil hindi tayo palaging nakapag-spray. Yan mga ka-farmers, ang nangyari ay inuud, no. So yan, sa 5 araw na init mga ka-farmers, 2 beses na tayo nakapag-spray din. Ganun din sa ating ampalaya. So bumawi tayo. So yan ang ating mga tanim na nag-recover. Maganda na po silang tingnan. So dito mga ka-farmers, yung nalalasa si hanging habagat, may malakas na kidlat na tumama sa puste natin
Diyan mga ka-farmers, susunog ang mga puno ng ano po, kamatis no, sa kidlat. So basag ang ating pusti mga ka-farmers, yung tinatamaan. So nakakatakot po kasi napakalakas po ang ang putok sa kidlat, kaya nabasag po ang pusti natin sa kamatis. So yan, kaya pa itong makabawi mga ka-farmers. So yun ang palagi kong sinasabi sa inyo, na sa ating palaya hindi na tayo malulugi, kasi ang hinihingi natin mga ka-farmers 6,000 kilos lang, hindi kasali ang unang harvest hanggang pang 7. So sa pang 8 at pang 9 harvest 4,000 kilos na ang nakuha natin. And then sa pang 10, ewan ko kung makakaabot pa ba ng 2 tonelada. So kung makakaabot ng 2 tonelada mga ka-farmers, so yung 6,000 natin ay makukuha na. So yan, makakabawi na tayo mga ka-farmers. Bakit 6,000 kilos lang ang aking hinihingi? Dahil sa 600,000 lang po ang ating nagasto dyan. So mahal naman ang kilo. Kung may 1,000 kilos ka ngayon, nako, malaki na mga ka-farmers, no? 100,000. So nasa 120, 130 po ang farm gate sa ampalaya. Sa talong ganun din. So kung quality mga ka-farmers, sobrang ganda, yan pwede pa sa 1.5, 160. Pero ang atin may putok 1.3 lang, 1 to 120. 1 to 120 per kilo tinatamaan. So yun po no mga ka-farmers. Yan. So okay pa to mga ka-farmers. Laban pa to. So yung gitna dito, padaanan lang natin to ng tiller para malinis mga ka-farmers. Papadaanan lang ng tiller. So ito banda, medyo pantay ng kunti, mataas pero parang pantay, hindi diretso ang tubig mag wash out o mag drain. Medyo ano siya, dili ang tubo, hindi dilaw. Yan, nakakatuwa, madami ng bunga mga ka-farmers. Ano, may mga bunga na, and then ang iba ay nag-recover pa. So yung nadilaw dito mga ka-farmers, hindi to siya fungus, hindi din to siya virus. Ano po lang siya, pinsala sa bagyong Maymay o Nining, o pinsala sa hanging habagat na may ulan, kaya naninilaw siya. Okay, so yun lang po siguro mga ka-farmers ang mai-share ko sa inyo at maibahagi, no, sa hapong ito. Parang ginagabi na tayo dahil nagpapadilig tayo kahapon mga ka-farmers, nagpapalinis tayo sa linya ng talong. Pagkatapos na linisan ang linya ng talong, pinapatiler. Tapos na ang paglinis sa linya ng talong at pagtiler. And then ngayon nagpapaabuno tayo sa talong at saka sa ampalaya. Bukas naman sa kamatis, bell pepper at siling sigang. So yun po ang ating padiligan ng fertilizer. And then magdilig sila ng tubig sa ating talong na pinapadiligan ng fertilizer kasi walang ulan, at saka sa ating ampalaya. So galiin natin mga ka-farmers, no? Pag halimbawa magdilig tayo ng fertilizer, pag walang ulan kailangan banlawan natin. So ngayon katatapos lang nila, so bukas magdilig din sila. Pagkatapos lang magdilig ng tubig, madali lang magdilig ng tubig kasi hindi naman sila maglusaw ng fertilizer, diretso naman po nila. So ano po mga ka-farmers, lilipat sila dito. So ganun lang gagawin nila, magdilig din ng fertilizer. Tapos pag walang ulan, babanlawan din nila. So yun po no mga ka-farmers ang mga gagawin nila bukas. And then ako mga ka-farmers, pupunta ako sa kabila dahil may ibibigay po sa atin na storage, no, facility. Itatayo doon sa ating farm mga ka-farmers, para kung halimbawa ay magmura ang ating mga harvest, mura ang ano, may storage facility tayo na imbakan po sa mga ani natin. Yan. So mayabong mga ka-farmers, napakakapal oh. Kasi ito ang pinakamataas mga ka-farmers na area. Kaya mayabong, matangkad ang mga tanim natin na kamatis. Okay, so yun lang po siguro mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang may share at may bahagi ko po sa inyo. So bago tayo magtapos, may galab shout out sa lahat kong mga subscriber, viewers, sharer at commentator. So sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta,
Maraming salamat po. Bye bye and God bless. Thank you.